Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang mga gaganap o mangyayari sa natitirang araw ng January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo Aquarius, kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagbago nito. Gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas. Hindi po yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga sitwasyon na need to be aware, alert, kung ano man yan. But, kung gusto nyo talaga na positive lang ang gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay, tingnan muna natin. Okay, ang nakita ko sa iyo dito is nandito ka sa sitwasyon mo na you want to improve something into your life. Nandun ka sa point na yon, pwedeng sa family mo, sa bahay mo, or sa mga connections mo. Sa nakita ko, meron ka mga bagay na gustong makamit or gustong ma-achieve. May mga bagay o sitwasyon ka sa nakita ko dito na something you want clarity. Ganun, para may mga gusto kang aksyonan, may mga bagay na gusto mong itama, i-correct, ganyan. Sa nakikita ko dito, may mga bagay na nagkakaroon ng pagpaplano na sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo. Kaso hindi ko lang maintindihan bakit parang nahihirapan ka ata. Parang sa iba sa inyo, there's a hardship situation na nagaganap o nangyari sa'yo. Or maybe nandun sa point na nakakaramdam ka ng lungkot. Ganyan. Siguro kasi because sa iba is parang siguro hindi ka naiintindihan ng mga nasa paligid mo or someone who's connected sa'yo. Pwedeng ganon, no? Maaaring nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Maaaring ganon sa iba sa inyo. Pero ang sabi kasi dito, magplano ka raw ng bago, ang sinasabi. Iba sa inyo, nagkakaroon kasi na, maaaring may mga hinihintay din yung iba na, maybe you're waiting for something, na handun yung nagkakaroon ng iba ng doubt, you don't know how to proceed, take it action or not, deciding to stay or you go, or maybe nahando yung point of preparation, or may mga bagay ka na gusto mo pa ma-discover into your life, may mga pinag-iisipan ka, kaliwa o kanan ka ba, yun, magtatalikod na ba ako sa isang sitwasyon, aalis na ba ako sa sitwasyon, nandito ka sa point na yun, sa nakikita ko sa'yo dito. And then also is, magkakaroon ng mga dealing, collaboration, or partnership hindi ko alam kung there's a person na 2 hanggang 3 tao sa iba na magkakaroon ka ng connection sa kanila. Sa iba dito is nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya man yan, o basta may distance, o kalapit baryo man yan. Magkakaroon ka ng connection sa tao na yan. But you need to be aware kasi may tao rin na nagsisinungaling. No? May mga tao or may tao ka na makikilala sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is meron daw kayong gagawin. Hindi ko lang alam why. May travel ka ba? Maglilipat ka ba ng trabaho? Maglilipat ka ba ng place? O nag-iisip ka maglipat ng place, ng tirahan? Kung saan man yan, no? Nandun ka sa point. Pero it's up to you to make it happen. Ang sinasabi dito. And then also is, may mga achievement, may mga gusto kang ma-achieve sa buhay mo. Yung gusto mo ma-achieve sa buhay mo, parang nagiging dahan-dahan siya. Parang it's hard to receive it ng isang baksakan. Pero hindi. But, ang nakikita ko sa'yo, magkakaroon naman din ng achievement kahit pa paano. No, sa nakikita ko dito. Paunti-unti lang ang usad or paunti-unti lang itong sitwasyon na ito. Yon, mag-focus ka lang daw sa sarili mo and trust your intuition. There's an emotion situation ako na nakikita sa'yo.
Iba dito talaga may hinihintay, no? O nagkakaroon ng taking a pose when it comes to yourself. You want to recover something into your life. Ang sinasabi ito, iba sa inyo is na dun din sa may mga minumuni-muni o may mga urong-sulong na situation, may mga bagay ka na sinisiyasat, may mga bagay ka na naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ganun ba, bakit ganito, ganito ba dapat gawin. You want to recover from a difficult situation into your life. Siguro iba dito, related siya sa trabaho, related siya sa pera, related siya sa bahay, related siya kung saan man yan. Territorial, ganun. Ang ko nakikita sa iyo. Let me see. May mga outgoing situation. May, by the half of the year, magiging maganda ano mo, oh. But dito may travel. By the half of the year, or maybe by the 6 days, 6 weeks, or 6 months, or by the June, yan, may mga pagbabalik ng pride, or pagbabalik ng strength sa iba sa inyo na magaganap. Pero, susundutan siya ng ano no? Ng disappointment or lungkot. Mayroong isang sitwasyon na babalik ka sa simula. Meron kayo ikakagulat, ikakabigla, ikakashock, or may mga situation na marireveal. May magulo Magulo yung situation, ano? Sa nakikita ko sa'yo. Magulo siya. Pero may frustration Ang nakikita ko sa'yo makakaramdam ka ng frustration. Nagpapadoktor ka? Nakakaramdam ka ng frustration. Tingnan natin. Dumadaan ka sa law? Iba sa inyo? Meron kang 11, 12, 25, 31, and 19. Capricorn, Leo, and Virgo. Okay? Kaya natin. O nga, no? Lumabas na rin kanina. Okay, na dito ka sa sitwasyon mo na may trouble, ano? May mga hindi pagkakaintindihan pala dito sa sitwasyon mo. May mga hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Siguro magkakaroon ka ng connection with someone na hindi kayo magkakaroon ng magandang outcome nitong taon na to. May mga pag-uusap na hindi magiging good. May mga conflict kasi, malaki man o maliit yan. Also, mag-ingat ka rin sa mga tao na sa paligid mo kasi hindi naman sila lahat is totoo. Ganyan. Nandun yung pretending lang din. May mga chismis or handoon yung gossip na magaganap sa'yo. Yan. And then also is may mga anxiety or may mga small problem sa ibang aspeto ng buhay mo. So, nakita ko dito. Meron kang kina-excite na isang situation sa buhay mo na gusto mo siyang mag-success, or maybe you have an idea na you want to success dun sa situation but it's delay. No? Yan. Sana hindi lahat. Siguro, when it comes to a delay, is always think positive and need to progress it, no? Sa nakita ko dito. Yun na nakikita ko. And then also is, may tao na nagsisik in, or may tao na naglalakip. Engot talaga sa ate. May tao na naghahanap ng information pagdating sa'yo. Or maybe this is you. No? But yung iba sa inyo, handoon, yung tao na to is naghahanap siya ng baka, halimbawa, nakakausap mo na siya, pero deep inside, may mga gusto lang siyang malaman sa'yo, but you need to be aware, no? Ang sinasabi dito. Yun, ang nakita ko sa'yo. No? And then also, sa iba naman sa inyo is, yun, may mga communication na hindi mapag-usapan. May tao na
nagpa-promise sa'yo or there's a promises situation na hindi magiging maganda yung outcome sa iba sa inyo. May mga commitment or partnership or there's a dealing situation then ako or sa iba dito, this a contract o pag-uusap-usap na. Basta magulo eh. Ang gulo naman na ano mo. Huwag ka na lang din makapagtalo, no? Dito sa situation kasi hindi rin maganda. Sa nakita ko dito, may mga debate ako nakita, there's a hard work. Nandun din yung mga abusing, no? Pwedeng sarili mo, inaabuso mo, or may pang-aabuso na magaganap sa iba sa inyo, ganyan. There's a pain. May mga pain ka na mararamdaman. Pwedeng pain sa paligid mo, mga chismis o ano man yan, or pain when it comes sa hindi mga pagkakasunduan, di ba? Pwedeng ganon. Or sa iba naman sa inyo, physical activity sa trabaho, pwedeng ganon sa iba. Yun. Basta mag-focus ka lang to a positive way sa nakita ko dito. And yung situation na may mga positive outcome naman din na magaganap this time. No, hindi naman lahat is negative. May mga positive outcome. But you need to progress sa iba sa inyo ha. Progress. Iproseso mo daw siya sa nakita ko ito. Basta alam mo daw yung focusan mo, yung purpose mo, and lakas ng loob, yung sigla mo dapat nahandoon. No, ang nakita ko dito. Iba sa inyo is merong papers and documents. Ako na nakikita siguro when it comes sa contract siguro doon, di ba? Kung saan ma-related yung papers and documents mo. Pwede rin sa iba sa inyo is related siya sa government, official building, yung mga bahay, lupa, or mga taxes, pwedeng ganun. Kung saan man yung papers and documents na yun, pwede rin na may mga authority situation, ako nakakita sa iyo. May tao na mataas ang ego. May tao na inihiwalay niya yung sarili niya sa iyo, or maybe this is you, inihiwalay niya yung sarili niya sa iyo. May paghihiwalay sa iba. May loneliness. Ako na nakita sa iyo. Maalihan ditong halimbawa, iba sa inyo is gusto mo kausapin ito, gusto mo makipagkasundo dito, pero ayaw niya, or ikaw ayaw mo. Energy ni Aquarius. Ay, ba ito? Sira naman itong card. Energy ni Aquarius. Ganun. Okay. Energy mo. Andito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng mga bagong pananaw sa kinabukasan. Sa buhay mo, yan, nagkakaroon ka ng mga pananaw when it comes to yourself. You are more on thinking about the positivity. You are more on thinking about something happen na magaganap talaga. Yung parang nandun ka sa point na gagawin mo ang lahat para ma-achieve or ma-fulfill mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Nandun ka sa point. Yun yung energy na nakikita ko sa dito. And then yung energy mo rin sa nakita ko dito is may mga bagay o sitwasyon ka na maaring iniiwasan mo. Yun. Or may mga nagiging aware ka sa nakita ko dito. Or nahandun yung situation na iba sa inyo is may energy mo kasi parang yung thinking about something pagtahak ng isang bagong sitwasyon sa buhay, o maybe yung tatahak ka ng bagong path sa buhay mo, or maybe you're thinking about something about doon sa sitwasyon, nagkakaroon ka ng pagpaplano, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo is you are more on focusing to yourself, you are more on focusing sa iyong mga manifestation, you are more on focusing sa mga achievement in life and sa happiness mo sa buhay. Nandun ka sa point na yon. Yun na nakikita ko sa yung energy. Masaya yung energy mo sa nakita ko dito. Pwede rin na may mga nakakausap ka na tao na nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Pwede may mga ginagawa ka na isang sitwasyon na nagiging masigla at masaya ka. Pwede din may nare-receive ka ng mga good news situation into your life kaya nakikita ka yung saya mo. Pwede ganun. Parating kay Aquarius. Pwede rin na sa iba sa inyo nahadun kayo sa thinking about vacation, ganyan. Malayo man o malapit. Sandali. Huwag yan, masyadong marami. Parating kay Aquarius.
Ano po to? Ano po? Okay. Parating sa'yo, parating. Okay, parating sa'yo, andito ka daw sa sitwasyon mo na meron kang naiisip na isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong i-pursue. Yun ang nakikita ko sa iyo na gusto mong i-recover, na gusto mong mag-success, ganyan. May mga bagay o sitwasyon ka na naiisip na gusto mong matapos, you want to escape dun sa sitwasyon na yun because it's not working to you anymore. Pwedeng ganun. Parating din sa'yo, makakaramdam ka ng pagod o nandun yung pagod na nararamdaman. Pwede you have a travel, malayo man o malapit yan. Ang parating din sa'yo is may tao na makikipag-communicate sa'yo. Pero yung communication na to is may pagka-sneaky, no? May pagsisinungaling, pagiging hindi totoo, talagang liar and dishonest itong tao na to. Pwedeng itong tao na to is anak mo, kapatid mo, nakakabata sa'yo, or pwede rin na kaibigan mo, karelasyon mo, or sa iba, it is a person na in a distance. Pwedeng nasa probinsya, nasa ibang bansa, nasa kalapit baryo. Yun na nakikita ko dito And then also, parating na sa iyo is meron ka daw mga bagay o sitwasyon na ikakagulat, ikakashock o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. And then, may pagbabago magaganap no? Sa nakita ko sa'yo dito. Pero yung may mga, siguro sa iba sa inyo, iniisip yung pagbabago na yun. Parang yung thinking about something na gusto mong baguhin. Or may you have an idea na you want a clarity or idea to change something into your life na parang ang ginagawa mo pa ngayon kasi is you try to analyze it or progressing or naghihintay ka pa talaga ng tamang panahon, tamang pagkakataon para mangyari o maganap yung sitwasyon na yun. Pero nandun ka sa point na yun, sa nakikita ko sa dito. Iba naman sa inyo is meron daw kayong mga marireminizing from the past situation. Marirevisit mo yung mga nakaraang nangyari sa buhay mo, bad or good man yan, sa nakikita ko sa iyo dito. Mag-ingat ka rin. May tao kasi dito na nagpapanggap. May tao na nagpapanggap na okay kayo, masaya kayo, or basta mapangling lang at mapagpanggap. Alam mo dito sa sitwasyon mo, sabi dito, alam mo daw paano ka makakaalis or paano ka, alam mo daw yung dapat mong gawin into your life. Kasi nandito ka na sa point na handun naman ang kulang lang siguro sa'yo is action. Handun ka siguro sa point na parang tinitimbang mo pa kasi siguro yung situation. Kaya may mga bagay na tinitimbang ka pa, may mga bagay na nalilito ka pa, may mga bagay na maaaring nakakaramdam ka ng there's a worrying, fears, anxiety, or stress situation ako na nakikita sa iyo. And you need to be aware din, kasi baka dumating ka sa point na ganun, no? Na may stress, pag-aalala, or worrying, anxiety. Or pwede rin na iba sa inyo is may tao na hihingi sa'yo ng tulong, or ikaw ang hihingi ng tulong dahil yun yung nararanasan niya, pwedeng ganun. May malalaman ka ro katotohanan dito. You will see the truth in some aspect of your life. Dapat iwasan ni Aquarius. Kumbaga, siguro may mga revelation o may malalaman ka. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan yung overthinking. Yan, iwasan mo yung mag-overthinking ka, iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, yung hindi ka mag-focus sa sarili mo, iwasan mo yung
dramatic situation. Iwasan mo yung mga puot, galit, depression, iwasan mo yun. Iwasan mo din na magkaroon ng mga pagpapaliban sa buhay, no? Yun. And then also, yan, pagkalito, umiwas ka dun. Tsaka yung mga tao na hindi magiging totoo sa'yo, umiwas ka, or kung ikaw ito, iwasan mo maging disloyal sa sarili mo. Ano ba itong, buho ko pala yun. Yan, iwasan mo yung mga moody situation, ganyan. Or being a moody, or mga taong moody, ganyan. Iwasan mo syempre yung mga conflict po, ganyan. Yung mga struggle, ma-stagnant, ma-uncontrol into yourself, yung, yan, iwasan mo yun, o tamarin sa iba, or yung nga, yung mapanghinaan ng loob, iwasan mo rin, ano. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Basta maiwasan mo yung pagiging, hoping hindi ikaw needy, ganyan, or a person na magiging needy, ganyan. Umiwas ka na lang. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius. Love. Kamusta po ang love? Ay, devil! Oh my love. Galileo. Namumula pa yung mata nito. Ba? Choto mate, oh. Kung ikaw is single, kung ikaw is single, is may parating naman sa nakikita ko sa dito, no? May parating na tao, but you need to be aware. Ang hindi ko lang maintindihan why, but this person kasi is may pagka-player. Ako nakikita sa kanya. I think it's more on Lash or SEX, ganyan. Itong tao na to. Yun. But you need to be aware dito sa tao na to, no? Kasi hindi maganda yung energy niya eh. Pero makikilala mo siya. Medyo may pagkamakasarili itong tao na to. Pero makakaramdam ka sa kanya ng excitement sa tao na to. Kasi makikita mo sa kanya na tinatry niya yung best niya pagdating sa'yo. But you need to be aware. Yun ang pinaka-nakakatakot sa lahat eh. Yung parang ginagawa yung lahat. Tapos at the end, oh my God. Diba? Dahan-dahan lang, no? Dahan-dahan lang. Huwag masyadong pabigla-bigla. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon na talaga, napaka-very toxic, no? Itong tao na to is napaka-very controlling, ang nakikita ko dito, naging player, kung nagkaroon man ng mga third party dyan, yon. Ang iba kasi, hindi kasi love itong nakita ko sa'yo. Siguro, at the first, love kayo, ganyan, sa nakita ko dito. Kaso ano kasi yung pag-iwan sa area, ano talaga yung pagka-cut in this relationship. Nagkaroon ng bagong simula ang isa sa inyo, magtahak ng ibang destinasyon. Sa nakikita ko dito, nandun yung itong tao na to is nandun siya sa point na nag-control talaga siya, no? Sa nakikita ko dito. Maaring may nalaman ka rin talaga sa kanyang katotohanan, kaya rin kayo nagkahiwalay. Pero isa sa inyo is still stuck and trapped in this relationship kasi nahadon pa rin yung naaalala pa rin yung mga nakaraan, no, sa relasyon. Kung kayo naman is in relationship, there's a blockage ako na nakikita sa inyong dalawa. Hindi ko alam why. Pwedeng kasi ito is connected to your mga anak, o kaya to your boss, o kaya sa iyong karelasyon, no? Sa iba sa inyo, kuhanin mo lang. But, nahandoon yung toxicity, o nagiging toxic yung relationship, or pwede rin naman na nagkakaroon ng pagko-control in this relationship. Kaya yun nga lang, napaka-patient lang talaga ng isa, no? Or isa sa inyo.
kuhanin niyo ha kung saang aspeto, kung sino 'to. 'Yon ang nakikita ko dito sa'yo. Napaka-very independent. Ano naman yung saya sa nakita ko? Hindi naman yung saya, hindi naman kasi si Ten of Cups. Isa sa inyo talaga is more on focus to a relationship and yung family connected, ano. They try best support and advice when it comes in this connection. Ang isa sa inyo, yun nga lang, may mga point lang talaga na nakakaramdam yung isa sa inyo na parang hindi siya naiintindihan or nakakaramdam siya ng sadness sa situation na yon. Kasi medyo isa may pagka-bossy type, no, ang nakikita ko dito. Or kung sino man itong connected na to sa'yo, na nandun yung bossy type situation. Kasi magkaiba kayo ng energy. Mag-iba kayo ng energy talaga. As in, magkaiba. Ako nakikita dito. Iba dito, maybe related siya sa family, no? Kasi nandito rin si family, eh. Yan. Andun yung pagiging controlling, bossy type, or nagiging boss o leader ang isa. Sa isa naman, hindi rin nagpapatalo din. Siyempre, di ba? Yun. Hoping magkasundo kayo ditong tao na to. No? Hoping walang mga tukso na sa iba is pwedeng may mga tukso na nagaganap. Ganyan. Kaya, sana hindi kayo magkahiwalay. Or magkasundo. I-clear yung mga dapat i-clear, ano? Pwedeng iba naman sa inyo, yung tao na to, nawala na talaga sa buhay. Kumbaga, tumahak na ng bagong destination in life. Kumbaga, nawala na sa mundo, no? Iba. Kaya natin ang money ni Aquarius. Kamusta po money ni Aquarius? Wow! 10 of Pentacles, the 10 and the 10. San ka? Tingnan nga natin. The Wheel of Fortune again, Your money. Okay, may hinintay ka. May hinintay ka pala. Okay, sa money mo, may hinintay ka raw. Siguro, may hinihintay ka na blessing, may hinihintay ka na magbayad ng pera, o hinihintay mo yung tao na to na maibigay sa'yo or kumonek sa'yo related ang money. Aware ka naman pagdating sa money kasi nandun ka na sa point na you learn from the past situation and congrats. Hanggat maaari, congratulations. And then yun nga, so it comes sa money. There's a completion naman ako na nakikita sa'yo. Maaari magkakaroon money or trabaho to May mga may mga offer situation ako na nakita sa'yo na maaaring connected ang money. I don't know why, siguro may mga gagawin ka or may mga plano ka na gustong gawin to be more stable when it comes to your money. Or pwede rin na may idea ka o kaya naman may magbibigay sa'yo or ikaw is may pagbibigyan ka ng pera. Pwedeng sa taong mas bata sa'yo, no? Baka bibigyan mo siya ng pera or tutulungan mo siya related to a money. Or maybe someone is waiting for help or to connect na related ang money. Ganon. Sa money mo, hindi naman ganun na nagsasuffer ka kasi handi naman yung material success, wealth, prosperity sa nakita ko sa'yo. Yun nga lang siguro may mga past situation talaga na hindi naging maganda when it comes to your money. And syempre, nandun ka na sa point na aware ka na at least, di ba? You learn. And you need to be learn talaga, no? Maging yung iba sa inyo. More on awareness and learning sa situation. Yes, may mga accomplishment ako na nakikita sa iba sa inyo pagdating sa money. But, yung iba sa inyo, is up to you to make it happen. No? Iba sa inyo may mga bagong creative, bagong trabaho, bagong project, ganyan. Try to make it balance na yung money mo. May tutulungan ka ata o may hihingi ng tulong sa pera. Again, ate, wala ka na may tutulong no? Gino-ghost ka ng mga tinulungan mo. Tingnan natin. Advice. Okay, when it comes sa advice. Okay, very good Dito ka na, you're entering to a new situation. May magkabago sa buhay mo. Kasi magkakaroon na ng clarity sa you this time.
Nagkaroon na ng clarity or andito na yung paglaya sa isang sitwasyon sa buhay, no? Siguro in the past, nagkaroon ng mga frustration, kung na-ospital ka, this time is magiging okay, or may mga nangyaring hindi naging maganda, negativity in the past, and this time, andun na yung mental strength mo, andun na yung clear mind or marililis mo na yung sarili mo doon, may paglaya na magaganap sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. There's a freedom situation ako na nakikita sa iba sa inyo. You're starting to create a situation or you're starting to create to a new you into your life sa iba sa inyo. Yan. Yung iba sa inyo, ano kayo? Ay, patay tayo dyan. May tao na may lihim. There's a victory and success happening to your life, oh. May mga partnership ako na nakikita dito, may dealing ako talaga nakita. Okay, dito na tayo May mga pagbibigay ng payo ako nakikita. Siguro may mga bibigyan ka ng payo or may tao na magbibigay ng payo sa'yo. Sa iba sa inyo, ano kayo, siguro teacher, lawyer, healer, nurse, caregiver, or mga nagsisilbi sa simbahan, or maybe you are leader, o kaya is servitude alliance, ganyan. Or magaling lang talaga kayo magpayo. Handun kayo sa point na yon. Okay, when it comes sa advice na tayo When it comes sa advice, magnetic ka naman actually, no, Aquarius. Okay, when it comes sa advice is you need mo daw na umiwas sa mga tao na gagamitin ka lang, no? Yung learning talaga ang sinasabi dito. May mga bagay na kailangan mo na baguhin, always have a faith. Alam ko naman na maka-Diyos naman kayong lahat sa nakita ko dito. Yun nga, sinasabi rin na mga bagay na to take it action and need to accomplish into your life, mag-focus ka doon. And then, nasa sayo daw yung susi o nasa sayo yung liwanag para mag-success sa buhay ang sinasabi dito. May mga bagay lang talaga na kailangan mong baguhin sa buhay mo. You need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore and you need to focus to a positivity in life. Yun, mag-focus ka lang. Basta wag ka daw magmamadali sa buhay. Siguro dati nagiging impulsive ka, no? Yan. You need to trust sa intuition mo, be patient to make a choices para hindi rin mag-mess yung sitwasyon. Huwag mong panghinayangan o malungkot sa mga bagay o sitwasyon na naganap na, natapon na, nangyari na, nag-failed na. This is time to find peace and accept, and you need to heal and you need to move on. Kailangan mo na daw na maintindihan o kailangan mo na ng kamalayan this time to keep moving, to reach your goal. Doon ka mag-focus sa mga goal mo this time. Huwag kang magstay sa isang sitwasyon na magiging matagal yung processing. Keep moving lang, no? Ganyan. Kung sa yan darating at susundan ka niyang sitwasyon na yan, if para sa yan sitwasyon na yan. Arigato, namaste, God bless.